Ephesians chapter 1, verse number 7. The men will read, babasahin yung verse 7, then yung mga ladies, babasahin din yung verse 7, then sabay-sabay tayo, babasahin ulit yung verse 7. Naintindihan po? Okay? So, yung anong una? Mga men. Okay? Pangalawa, mga ladies. At sa pangatlong pagbasa, sabay-sabay. All the men ready, read. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Sabay-sabay po tayo. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So this morning, based doon sa inawit din natin or in accordance to what the choir sang, mga kapatid, we will talk about forgiveness this morning. Okay? Forgiveness according to the riches of His grace. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa pagkakataon na makapagtipon po ang inyong mga anak sa lugar po na ito. O Diyos, pakitulungan niyo nga po kami. Maunawaan ang konsepto niyo po tungkol sa pagpapatawad o tungkol sa forgiveness. Help us, Lord, to understand how deep was that grace and mercy wherein you bestowed upon each and every one of us, that you have not withheld for the things that we have done or the things that we are or who we are. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa grace na ito. Help us to appreciate this fountain of grace na kung saan kami, Panginoon, ay nagdodraw ng water. Help us this morning and give us joy in our low times, in our depressing times, in our discouragements. And give us courage to stand in these days. In Christ's name we pray, amen and amen. Tayo po yung makakaupo. All right. So we'll talk about forgiveness this morning. So sabi dyan sa verse number 7, two things that is in accordance to the riches of His grace. So pinag-usapan na natin yon. Ano ba to? Lesson 7 to. Okay. For the past 1 month yata or 4 weeks, we have dealt with redemption. At naintindihan natin that our salvation, in order for us to be saved, para tayo ay maligtas, para tayo ay matubos, meron tayong sinanla tayo, or because of sin, dahil sa kasalanan, tayo po ay nakasanla. At yung pagkakasanla sa atin ay sadyang napakatindi, that it needs the blood of somebody that doesn't have sin. Kinailangan yung dugo ng isa na walang kasalanan para sa iyo at para sa akin. And that's the essence of our redemption. Tinubos tayo ni Kristo Jesus, meaning to say, we are not bought cheaply. Hindi tayo binili na para tayong tinawaran lang ng Diyos. Ayun sa palengke, pag tayo namimili minsan, tumatawad tayo. Anong presyo mo? Diyan sa bangus, 150 per kilo. Di ba pwedeng 90 na lang? From 150 to 90. At ganun ginagawa in order to, that's called bargaining, at ginagawa yun para makatipid. But praise God for our God in heaven. Hindi tayo binargain ng Diyos. He bought us with His precious blood. Ang pinambili sa bawat isa sa atin is not cheap material, is not something that could be bought anywhere or elsewhere. It is only found in the body of the Lord Jesus Christ. Matatagpuan mo lang yun doon sa dugo ng siyang nagbayad ng ating mga kasalanan sa kanyang anak, sa Panginoong Hesukristo. And from that redemption, I believe yun din yung ugat ng napakaraming mga pagpapala po natin. Kung hindi tayo tutubusin ng Diyos, di niya tayo mapapagpala.
riches of His grace. Yan yung nabasa natin sa verse number 7. And from there, you have two things. One is redemption and another is forgiveness. Kaya sila pinagsama ay dahil meron silang kinalaman sa isa't isa. Parang ang synonymous yung dalawa. Pero we will see, mga kapatid, in our study for this morning. Turn to 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 2 Corinthians chapter 6 verse number 2. Chapter number 6 ng 2 Corinthians, verse number 2. Okay. Sabi dito, for He saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. We must understand that this riches na tinatawag dito, riches of His grace, matatagpuan natin sa Ephesians chapter 1 verse 7, is riches na hindi mo pwedeng ubusin. Is riches that could not be drained. Is riches that nobody could hoard. Alam mo yung nangyari nung pandemic, di po ba? Marami nang hoard ng mga face mask, marami nang hoard ng mga face shield. But the riches of His grace, mga kapatid, nobody could hoard. Nobody could say na, I have more than you, or inubos ko na yung grace ng Panginoon, wala nang natira sa'yo. No Calvinist could say that. No Calvinist could say that God's grace is already drained or ubos na. Wala na. Wala nang next na patak. Mga kaibigan, mga kapatid, His grace is sufficient to all that will believe. It is still flowing. That fountain of every blessing is still flowing until today. No one could say na kami ang nang-ubos ng biyaya ng Diyos. Dahil yung biyaya na ito ng Diyos, until, mga kapatid, hanggang day of salvation pa rin ngayon, there is still grace for those that will believe. Hindi na ubos yun. Not until we got raptured out. Pag tayo kinuha na ng Panginoon, then that's the end of that supply. But not until that day, kung hindi pa tayo kukunin ng Panginoon, there will still be grace because that grace is full of riches. Amen. Punong-puno ng kayamanan yun. Kaya walang kahit sino pwede magsabi na inubos na namin ang biyaya ng Diyos. Nobody could say that grace of God is already empty. Wala makapagsabi, mga kapatid. Amen? Naintindihan? Wala pang nakakaubos ang biyaya ng Diyos. Hanggang ngayon, pinipreach pa ang gospel, meron pang pag-asang lahat. Okay? Nobody could say that the riches of God is already empty or finished. Ephesians chapter 3 verse 2. Ephesians chapter 3 verse 2. This day, yung panahon na kung saan nasa saan po tayo, kung saan tayo nabubuhay. Ngayon, this is also called, sa panahon natin, dinidispense ang verse number 2. If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you word. Verse number 5, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit. So, nangangahulugan, mga kapatid, sa panahon na kung saan tayo nabubuhay, this is the supply, this is the distribution. This day, ang dispensation ng biyaya ng Diyos ay sagana. This is the day of God's grace na pinur niya sa atin, sa tao. If not for His grace, He must already, dapat dinala niya na ang tao sa Great Tribulation long before. Dapat nakapasok na tayo doon sa day of Jacob's trouble. And even di na tayo pinanganak.
Or pwede pinanganak ka sa millennial kingdom na. But God is so great and God is so gracious that He allowed yung kanyang plano from eternity. That today, merong tinatawag na dispensation of grace that anyone who will just believe will be saved. Anyone who will just believe have that supply of grace from the riches of this grace. Merong kang makuha. May kayamanan. Mayaman eh. Mayaman yung biyaya ng Diyos. As long as nandito pa tayo, hindi pa tayo nira-rapture, hindi pa tayo naka-caught up together to meet the Lord in the air, at yung gospel na pinapangaral natin is still proclaimed to this lost world, God is inviting all men to be a partaker of His grace or His riches. Acts 17 verse 30. Acts chapter 17 verse 30. Ano pong sabi niya? There is a time in the history of men wherein, Acts 17 verse 30, ang tawag ng Bible, and the times of this ignorance, God winked at. But now commanded all men everywhere to repent. Okay? There is a time na ang tawag ng Bible, or ang tawag din ng Diyos mismo, times of ignorance. Bakit? Sinasamba ng tao Diyos-Diyosan eh. Man is serving graven images. Isipin mo ba naman, katalino ng mga tao sumasamba sa bato, sumasamba sa kahoy, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na nililok lang ng kamay ng tao. Kaya ang tawag ng Bible, times of this ignorance. Pero, but now, nakita niyo po yun? Mahalaga po yan pa nag-Bible study tayo. Notice that there is a but now. Dati yun, pero ngayon. Dati yun, pero ngayon. Dati yun, times of ignorance. Pero ngayon ano? Commanded all men everywhere to repent. And this repentance, ano yun? Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Why? Kasi ang tao, sumasamba sa Diyos-Diyosa, alam nga naman di niya talikuran yung Diyos-Diyosa niya. Kung gusto ng taong maligtas, talikuran niya yung Diyos-Diyosa niya. At tumuon siya sa tunay na Diyos. Diba? Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 5, verse 20. 2 Corinthians 5, verse 20. Kung ikaw ay saved, ikaw ay naghahanap ng verse na maging marching order mo, then this verse could be that verse. Now then, sabi niya, 2 Corinthians 5 verse 20, now then we are ambassadors for Christ. Tanong, kasama ka ba sa we? Kasama ka ba sa we? Are you part of the we? If you're part of the we, you're part or you're an ambassador. Believe it or not. Paniwalaan mo man ang sarili mo o hindi, ang turing sa atin ng Diyos ay kanyang embahada. Okay? Kanyang embahador. Embahada, embassy pala po yun. No? Embahador. Ambassador. Okay. Ang turing sa atin ng Diyos, we are ambassadors. At ang isang ambassador, mga kapatid, ay nire-representa niya ang bansa niya sa ibang lugar. Ambassador to the Philippines from China, sabihin. Ibig sabihin, nandito yun, nakakadistino sa Pilipinas, siya yung nakikipag-pistok, siya yung nakikipag-usap. Bakit nyo naman binunggo yung bangka namin? Doon sa Scarborough. Sila yung nakipag-usap. Ay, hindi, naksidente lang yun. Diba? Nire-representa nila yung bansa nila. So, meaning to say, if we are ambassadors, ang turing sa atin ng Diyos, we are ambassadors, then we are also representing a country. Meron tayong nire-representang bansa. And that one, not earthly, but heavenly. For our conversation is in heaven, from whence we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ang inire-representa natin, walang iba kundi ang langit.
We are heavenly citizens. Kaya, nabigay ko na po last time sa inyo, hindi porket wala ka doon sa upuan doon, ay hindi ka taga ron. Hindi porket si Presidente ay nag-travel papunta ng Czech Republic, ay hindi na siya Presidente ng Pilipinas. His seat is already there at the Malacanang. Our seat is already in heaven. We are seated in heavenly places in Christ Jesus. Nandoon yung posisyon natin dahil nandoon yung nagbayad ng ating mga kasalanan at sabit tayo sa Kanya. So our place in heaven is permanent. And our citizenship also is permanent. And therefore, mga kaibigan, mga kapatid, we are ambassadors for Christ. Ang nire-representa natin, not earthly kingdom. Ang nire-representa natin, not earthly things, we're representing the heavenly things. We are ambassadors for Christ. Listen, sa susunod na sabihin niya. As though God did beseech you by us. God is full of mercy. Do you agree? God is full of grace. God is full of His loving kindness. Punong-puno siya. Kahit sa Old Testament, kahit sabihin mong merong loving kindness ang Diyos. Gracious siya. Merciful siya, di ba? Hindi siya nagbabago eh. He's the same yesterday, today, and forever. Tama po ba? Pero, may nakita ka kaya sa Old Testament na nagmakaawa ang Diyos? Meron siguro, kung meron siguro, di ako aware, but generally speaking, kapag pinag-usapan natin Old Testament, ang tao nakiusap sa Diyos. Ang tao nagmamakaawa sa Diyos. Bakit? Kasi sa law, rootless ang law. Law is law. Letter is letter. For the letter killeth. That's the law. Kapag di ka sumunod sa batas, patay ka. Patay ka. That's the law. And that's just justice. Okay? Bakit mamamatay ang tao? Dahil sinuway niya ang panuntunan ng Diyos. At dapat lang yun. But sa panahon na ito kung saan tayo nabubuhay, ang Diyos ang nakikiusap sa tao. God did beseech you. As though God did beseech you by us. We pray you in God's stead. Be ye reconciled to God. Ang ibig sabihin, kapag meron tayong wini-witnessan, meron tayong tao na gusto nating idala sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating approach is not that of condemnation. Though, condemn siya dahil hindi pa siya naniwala. But we should approach as God, by us, is beseeching this person. Kaibigan, naawa na ang Diyos. Kaibigan, binayaran niya na yung ating mga kasalanan. Kaibigan, meron na ang kapatawaran ng mga kasalanan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. His approach was beseeching. It is not parang threatening. No? It's not threat. It's beseeching. Pagmamakaawa, pagsusumamo. Sino sa inyo, sa mga estudyante, nagmakaawa na sa teacher, paano makapasa? Ibig sabihin, matatalino kayo lahat. Kasi, di kayo nakikiusap eh. Diba, yung ibang mga estudyante, ma'am, sige na ma'am, special project lang. Ma'am, sige na ma'am, bigyan mo lang ako ng gagawin, makapasa lang, maisampa mo lang man lang 75. Okay na. Diba? At ang pagmamakaawa, hindi maganda sa pakiramdam yun. Sino ba gusto mamakaawa? Diba? Pero mga kapatid, that's the term that God used for Himself today. Para baga sinasabi ng Diyos, gising-gising. Diba? Ginawa ko na lahat. Maniwala ka na lang. Ano pa ba? Maligtas ka na. Bakit? Pag hindi ka naligtas, maimpyerno. Pag di ka naligtas, merong kapahamakan.
pwede kang pumasok sa tribulation, madideceive ka pa doon. Kung magpatataka, sige, mag-shopping galore ka sa 666 mo. Pero pagkatapos noon, lake of fire. What more? Diba? Those are condemnation. Those are awaiting yung mga tao na walang pagkakilala sa Panginoong Jesus. So God, sabi niya, did beseech you by us, we pray you in Christ's stead. Kanino? Sa kaninong pamamaraan? Anong way para masave ang isang tao? In Christ's stead. In Christ, mga kapatid. That's very important. I'm not saved dahil ito nga, parang heretical tong statement na to. Pakinggan nyo mabuti. Hindi ka naman masisave kapag naniwala ka lang eh. Okay? Masisave ka lang pag naniwala ka dahil kay Kristo. Tandaan natin yan. Anong meron sa paniniwala mo? Anong meron sa paniniwala mo na kaya kang maligtas niyan? What is in your faith that could save you? Nothing. Pero yun yung requirement ng Diyos that when you believe, ang kanyang anak, kunin ka niya. That when you believe, sige, sakin ka. I accept you. Kaya tayo, accepted in the beloved. Amen. It's not, mapapag-usapan natin, may kita natin mamaya, kahit sa forgiveness, may kita natin yun. Hindi yun sa lakas ng pananampalataya. Paano ka na-save? Lakas ng pananampalataya ko eh. But hindi ka ma-save? Ang liit ng pananampalataya ko. Makita natin, ganun ba ang basihan ng Diyos para patawarin? Ayan, makikita natin ngayong umaga. So, going back to our topic, part of this wealth of grace or riches of His grace ay yung generous provision niya ng forgiveness of sins. Yung kanyang pag-grant ng kapatawaran ng mga kasalanan. Let's talk about riches for a moment. Diba? Kasi ito yung ginamit na term ng Bible. Riches. Alam niyo po yung mga mayayaman, hindi tayo yon kaya preach lang natin sila. Okay? Alam niyo po yung mga mayayaman, sobra silang may pakialam sa kayamanan nila. Okay? Hindi sila tumitigil magnegosyo kung anong ginagawa nila kahit may 6, 7, o 8 o 10 zero na silang nakikita sa bank account nila. Okay? Hindi sila tumitigil. Bilyon, hindi tumitigil yung mga yan. Anong ginagawa nila doon sa kayamanan nila? Ni-invest nila sa different asset classes. Ang iba, nag-i-invest sa real estate. Tama? Bumibili ng mga lupain, pinapatayuan ng mga development, gagawing mall, mga ganyan. Ang iba, ni-invest sila sa stock market. Ang iba, sa mga negosyo, nag-i-invest sila. At yung iba, nag-hire pa nga sila ng mga sobrang gagaling maghawak ng pera. Bakit? Para hindi, kumbaga, maprotektahan yung kanilang kayamanan. Pero, kahit sinong pinakamagaling humawak ng pera, at kahit sinong nag-i-invest ng kanilang salapi, kailangan natin tandaan, hindi garantiya yon na laging kikita yon every time. Okay? So, mga kapatid, tabi-tabi po ha. Hindi lahat ng pag-investan na ininbita ka, maglagay ka 500, kikita ka ng 20,000 ay totoo. Okay? Karamihan sa mga ganyan, scam. Bakit? Kahit nga mayayaman, ay scam din eh. Or hindi na-yield yung perfect investment para sa kanila. So what that proves, anong pinuprove nun? That there are losses. Yun ang term, losses. Kapag hindi nagkumita yung kanilang ininvest. Imbes na kumita, nabawasan pa. No? Ganun yung mga nangyari. Di ba kayo nagpapasalamat? Na nung pinrovidean tayo ng kayamanan ng biyaya ng Diyos, hindi niya inisip, kapag niligtas ko to si Ayan, kikita kaya ako sa kanya? Maglilingkod kaya ito sa akin? Baka tamad to. Baka hindi ito magseryoso. Baka ito ay pabanjing-banjing lang.
Amen? Naintindihan po ba natin? Salamat sa Panginoon yung kanyang riches. Pinag-usapan natin riches term riches. Ang mga mayaman, ingat yan kung paano nila i-distribute ang kanilang kayamanan, kung saan nila ilalagay. Ang Diyos na pinakamayaman sa lahat, binistow yun sa atin. Kita nyo? Binistow sa atin. Pero praise God, kahit alam niya yung ating capacity, willing siya na ibigay yun sa atin kahit lugi siya. Okay? Naniniwala ba kayo minsan nalugi ang Diyos sa mga sinave niya? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Kung minsan ang Diyos nalulugi dun sa mga sinisave niya, ang Panginoon binigay lahat. Ang mga save, kakarampot ang ibinigay. Ang oras, hindi maibigay sa Panginoon. Ang lakas, hindi maibigay sa Panginoon. Alright? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. So naniniwala tayo mga kapatid na ang mga pinagdistributan ng kayamanan ng Panginoon, kuminsan, hindi na ibibigay yung dapat sa Panginoon. Ano ang tawag doon? Di lugi siya. Pero salamat dahil yung riches na ito ng Panginoon, kahit sino pang pagbigyan niya, hindi na ubos. Amen. It is not depleted, it is not empty, it is not diminished. Na kahit pa, kuminsan, lugi ang Diyos sa atin, hindi niya naman winidheld. Alam mo, pag mga mayaman na lugi, minsan kunin na yung pera nila. Atas na nila lahat yun. Diba? Wag niyo po muna, kikita po yan. Hindi na, nilugi mo, kikita pa. Diba? Salamat pag nagbistow ang Panginoon ng based sa kanyang kayamanan ng forgiveness, hindi na binabawi ng Diyos. Amen! Hindi na binabawi ng Diyos. Once na ang Diyos nagbigay ng kapatawaran ng mga kasalanan, sa'yo na yan. Lord, paano pag di ako naging matapat? Sa'yo pa rin yan. Amen. Because that's the nature of our God. The forgiveness of sins, He so freely pardons and gives to anyone who believeth is according to the riches of His grace. Kahit pa ang lahat ng mga kabilang o naging nakinabang sa kanyang biyaya, no? Ay hindi lalakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Siya sa kanyang abundant grace and mercy, sa kanyang mayamang biyaya at awa, ay hindi niya binabawi yung biyaya ng kaligtasan na natanggap natin. Meron siyang enough grace to give to anyone who will come and receive His offer. His forgiveness, ang kanyang kapatawaran ay hindi nakabase sa kondisyon ng makasalanan, kundi nakaayon sa kung sino siya. Nakaayon sa kung sino ang Diyos. Nakaayon sa kung sino ang na-offend, which is God Himself. That is a paraphrase from a man who is a man of God who died years back, Curtis Hudson. Siya yung editor ng Sword of the Lord. Okay? So, yun yung quote mula sa kanya. And may 5 bagay, mga kapatid, na titignan tayo na sa kanya ko rin to kinuha yung listahan na ito. And this list is what forgiveness is not based upon. 5 bagay. Forgiveness, Limang bagay na hindi dito nakabase ang kapatawaran ng mga kasalanan. Saan nakabase ang kapatawaran ng kasalanan? Dito. Riches of His grace. So therefore, kung ang pagpapatawad ng kasalanan ay nakabase sa kayamanan ng kanyang biyaya, ibig sabihin, itong 5 na ito
hindi dito nakabase yung kapatawaran ng kasalanan. Pero maraming mga nag-iisip na dito nakabase. Marami nag-iisip na dahil sa number 1 or dahil sa number 2 or dahil sa number 3, napatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Which, that is a deception from the enemy. Remember, sino ba na, hindi gusto ng kaaway na may nanliligtas? Nandiyan po ba kayo? Ayaw ng kaaway na may nasisave. Because that exposes him. That shows that every time na may masasave, may tsansa na masalo siya mapahiya eh. Remember that verse in 1 Corinthians chapter 2? For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Kung nalaman lang nila, hindi talaga nila pinako si Kristo. So, the enemy, ang ginagawa ni Satan, he's still deceiving the whole world. He's still blinding the minds of them that believe not. No wonder why even churches are still lost. Yung mga simbahan, lost pa rin. They haven't trusted in Christ. Di naman sila nagtiwala kay Kristo, they trusted in their religion. A lot of churches ay ganon. But we will see, from each of these points, baka dito ka nagtiwala kung paano ka napatawad. And I hope not. But if you see yourself, kung nakita mo yung sarili mo dito sa listahan na ito, then let it be. Admit it to God, Lord, doon pala ako nag-cling. Doon pala ako nagtiwala, mali pala yun, Lord. Dapat according to the riches of your grace. Not according to these things. Una, forgiveness is not based upon the character of the offender. Una, hindi nakabase ang kapatawaran ng mga kasalanan sa kung sino yung tao. Diyan pa po ba kayo? It's not based upon your character. Ay, mabait yan, ililigtas yan ng Diyos. Ay, masungit yan, di yan ililigtas ng Diyos. Saan natin nakuha yung idea na yun? Ha? Psalms chapter 51 verse 4. Psalm chapter 51 verse 4. Tandaan natin, hindi tayo nagkasala, though with men we sin. But ultimately, nagkakasala tayo sa Diyos. Sabi niya in Psalm 51 verse 4, against thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Another passage is Ephesians chapter 2 verse 4. Ephesians chapter 2 verse number 4. Ano sabi niya? But God, who is rich in mercy. Para di ba, riches of His grace. Nasa rich in mercy. For His great love, wherewith He loved us. The forgiveness of sins, mga kaibigan, mga kapatid, is not based upon the character of the offender. Bakit? Sino ba nagpapatawad? Yung na-offend o yung naka-offend? Who forgives? And forgiveness, hindi siya malalayo sa utang, mga kapatid. May kinalaman siya sa utang. May illustration sa Bible na ginamit yung term na forgiveness sa debt or sa utang. Now ito. Sino magsasabi na okay na yung utang mo? Yung inutangan o yung nangutang?
Di ba? Experience natin yan. Yung nangutang sa atin, aba, okay na daw yung utang niya. Wala akong nalamang pumasok sa GCash ko. Wala akong nalamang, di ba, inabot sa akin sa sobre at pinapirma ng receive. Diba? Pero yung iba, nag-iisip, okay na yun. Diba? Pero mga kapatid, pagdating sa bagay na yun, ang may kapangyarihan na magsabing, huwag mo nang bayaran, yung inutangan. Okay? Ang may karapatan na magsabing napatawad na kita, ay yung siya na nasaktan nung gumawa ng pagkakamali. At mga kapatid, tayo yung nagkamali laban sa Diyos. Tama po ba? Tayo yung nagkasala laban sa Diyos. So sino yung may karapatan na magsabing pinapatawad na kita? Ang Diyos. Kung sabihin ng Diyos, pinapatawad ko na yung tao na yun, Lord, ang pangit na ugali niyan, paano mo naman niya pinatawad? Abe, ikaw ba yung, sa kanya, sa'yo ba siya nagkasala? Di ba sa akin? May karapatan akong patawarin siya dahil kay Kristo. Dahil sa kayamanan ng aking biyaya, dumaan siya sa tamang pamamaraan. Dumaan siya sa Jesus is the way, the truth, and the life. Therefore, I forgive him of his sins that he committed. And even those things that he will commit. Pinatawad ko siyang buo doon. Sino ka para questionin yun? Amen. It's not on the character of the offender. Kuminsan, di ba? Kung alam kung na-experience nyo na, ayaw nyong siran yung kagalit nyo. Ayoko siran yan. Ako, pag na-save pa yan, makapunta pa yan ng langit. Impyerno lang yan. Huwag na natin siran yan. Kasi, sayang lang. Naku, save pa ng Panginoon yan. Sa atin na lang. Mga kapatid, salvation, di natin pwedeng sa atin. Ang kaligtasan ng Panginoon, kaya nga riches of His grace eh. Buti kung sinabi niya, the limited riches of my grace. It's not limited. It's for everyone. Whether gusto mo yung tao na yun o ayaw mo yung tao na yun, para sa kanya yung biyaya ng Diyos. Amen. It's not on the character of the offender. Kahit gusto mo yung tao na yun, kahit ayaw mo yung tao na yun, gusto iligtas ng Panginoon yun. Kahit ano pa, kahit sino pa siya, ano bang kulay niya. Okay? It's not based on the character of the offender, but based, mga kapatid, to the riches of His grace. Based tuon sa Kanya na siya ang nasaktan. So siya may karapatan na magsabi, I forgive you. Based on the riches of my grace. Nakuha po natin, hindi nakabase sa karakter natin. Idadagdag ko dito, pangalawa na, kasi ito ay konektadong malaki. Ang kapatawaran ng mga kasalanan na hindi nakabase rin sa mga nagawa mong kasalanan. Sins committed. Preacher! Ako, mapatawad talaga ako ng Diyos. Bakit? Maliit lang naman mga kasalanan ko eh. Konti lang. Yan siya! Sobrang sama ng tao na yan. Hindi na yan mapapatawad ng Diyos. Mapapatawad pa ba ng Panginoon yung ginawa niya sa akin, preacher? Mapapatawad pa ba ng Panginoon yung mga bagay na mga kasalanang pinagagawa ng tao na yan? Anak ng dyablo yan. Anak ni Satanas yan. Pinsan niya yung mga demonyo. Diba? Minsan, ganun mag-describe. No? Tama po. Because we are limited in our understanding of the grace of God. We have a low concept of the grace of God. Mababa yung tingin natin sa biyaya ng Diyos. At ang taas ng tingin natin sa sarili natin. Kung minsan isip natin, liit lang naman ang kasalanan ko, sa Kanya ang laki. Diba? I will go back to that illustration in the Garden of Eden para maintindihan natin how serious is God when it comes to sin. Na ang isa lang ang inutos, mga kapatid. Na bawal na bawal. Of course, inutusan siya, pangalanan yung mga hayop eh. O, diba? Name, okay. Pero may inutos ang Diyos na huwag niyang kakainin. At ano po yun? Yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. So sabi ng Panginoon doon, huwag yun. Sa araw na kainin mo yaon, ikaw ay mamamatay. Dumating ang ahas. Kulisap pala.
Dumating ang ahas. Sabi ng ahas, sinabi ba ng Diyos? Ba't ang ganyo ang ahas? What God said, sabi niya eh. Oh. Sinabi ba ng Diyos? Sabi. What God said. Yay! What God said. Sabi niya pa nga, yay! What God said. No. And because of that, Eve was deceived. Nadaya yun eh. Nadaya yung woman. Now, when Eve was deceived, Adam was not deceived. Hindi siya na-deceive. Si Adan din na-deceive eh. But, dahil sa bagay na yon, sumuway si Adan. Ano lang ba yung kasalanan niya? Kumain lang ng bunga. Sa atin, lang yon. Tama? Kumain lang naman. Pero sa Diyos, sapat na yon para ang kamatayan pumasa sa lahat ng tao. Death passed upon all men, for that all have sinned. Nakita natin? Ganon kaseryoso ang Diyos pagdating sa kasalanan. So don't ever say, huwag natin sabihin na hindi mapapatawad ng Diyos yung tao na yun. Bakit? Ang laki-laki ng kasalanan niya eh. Sa'yo ba? Ano ba kasalanan mo? Maliit lang. Sino ba nagsukat? Ako. Siyempre, pag ikaw nagsukat ng sarili mong kasalanan, maliit lang. Pero kapag ang Diyos ang tumingin sa ating kasalanan, malaki yan. Amen. But praise God, the same God na tumingin sa kasalanan at di siya natuwa, is the same God na tumingin sa kasalanan, nagsabi, ako na ang susolusyon. I will do the necessary things in order to save man. Amen. Praise God. Ang Diyos, mga kapatid, salamat sa Panginoon, hindi lang siya pumupuna, siya rin ay pumupuno. Amen. Hindi lang yung basta puna ka ng puna kung anong wala, kung anong ganon. Kundi, ang Diyos, nakita niya kung anong wala, anong kulang. Ang sabi niya, ako ang magpupuno sa kakulangan ng tao. Amen. Hindi lang basta kung anong makita mo, pansinin mo. Ay, pag napansin mo, ikaw gumawa. Praise God. Amen. If we will have church like that, purihin ang Diyos. Ang dumi-dumi naman dito. Map nga. Di ba? Di ba? No? Ano ba naman yan? Pangit-pangit na kinakain natin. Lulutuan ko kayo. Mga ganun sana. Amen. Tama. Yung pag nakita mo, yan na naman eh. Yan na naman. Init-init naman sa jeep. Di magsasakyan tayo. Bumili ka. Kung gusto mong di naiinitan. Amen. Are you still there? Amen. So when it comes to God, mga kapatid, hindi lang siya tumingin sa pangangailangan at sinabi niya, bahala kayo dyan. Tumingin siya sa pangangailangan, sabi niya, wala talagang magawa ang tao, ako nagagawa. Amen. Wala talagang kahit sino, walang pakialam, ako meron. Okay? So when, even us, sa ating mga Kristiyano, look on the things na pwede kang makatulong. Huwag ka umanap ng mga mali. Ano ba? Pangit naman ang pagkakaayos nito. Ano ba? Hindi pantay. Ano ba? Ang dumi-dumi ng whiteboard. Puro alikabok. Ano ba? Diba? Hindi ganoon. Dapat tingnan natin yung pangangailangan at tayong gumawa. Amen. At pag ginawa natin, huwag natin pagmayabang. Tahimik lang. Okay? Gawin lang natin kung anong pwede natin gawin para sa Panginoon. That's good character. Okay? Walang kinalaman sa kaligtasan yon. But praise God, ginamit sa illustration. Okay? So, nakita natin kung paano. It's not based upon how big or how small your sin is. Tingnan natin. Romans 5 verse 8, a popular passage. When when dealing with salvation, kapag may sinesyaran ka, sigurado, minsan madadaan ka sa Romans 5:8. Tama? Sabi niya, but God commended His love toward us in that while we were yet behaved sinners. Huh? While we were fair sinners. While we were kind sinners. Wala namang ganun eh. Tama? Wala namang adjective doon na naglagay na mabait na makasalanan.
mabuting Paano yun? Parang paradox yun Di ba? Walang adjective doon na nagdi-describe sa sinner. Basta kung sinner ka, qualified ka doon sa talata. Amen. Kung ikaw ay isang makasalanan, parte ka doon. At sabi doon, Christ, di ba? God commended His love toward us in that while we were yet sinners, si Kristo namatay para sa atin. Hindi tinignan ng Diyos doon. Kung konti lang ang nagawa niyang kasalanan, na siya'y makasalanan, namatay ako para sa Kanya. Walang ganun. Kung siya ay hindi masyadong masama na tao, namatay ako para sa Kanya. Kung siya ay nagsisimba, namatay ako para sa Kanya. Walang ganun, mga kapatid. Ang sinabi lang, namatay si Kristo para sa mga makasalanan. If you were once a sinner, bago ka i-save ng Diyos, praise God. Diba? Lahat ng sinave ng Panginoon, sinner before. But once ikaw ay saved na, wag mo na pangalanan sarili mo na sinner ka pa rin, saint ka na. Amen. No? Hindi ka na dapat sinner, salamat po sa Panginoon, ako'y makasalanan. Amen. Kasi kung sino ka, kung anong pagkakilala mo sarili mo, yun yung magiging act mo. Kung pagkakilala mo sa sarili mo, ikaw ay anak ng isang alipin sa gigilid, ganun lang din kilos mo. Kawawa ako Nanay ko ganito, tatay ko ganito. Diba? Wala kami lahat. Mamamatay na lang kami. Kung yun pagkakilala mo sa sarili mo, hagad doon ka lang. Pero kung pagkakilala mo sa sarili mo, ako ay saint. Niligtas ako ng Panginoon. Amen? I should live a godly life for Christ. I should live a sanctified life for the Lord Jesus Christ because I'm a saint of God. Kung yun pagkakilala sa sarili natin, yun tayo dapat. Okay? 1 Timothy 1, verse 15. 1 Timothy 1:15. Again, nasa saan tayo? Hindi nakabase ang kapatawaran ng kasalanan sa nagawa mong kasalanan. Preacher, maliligtas pa ba yun? Tao na yon, Illuminati siya. Kung magre-repent siya toward God and faith toward our Lord Jesus Christ, masisave yun. Preacher, rakista. Siya? Puro Metallica yung pinapakinggan niya. Puro lalaki siya, tas puro siya, puro puro hikaw siya, tas meron pa siyang, dito, yung chain, dito sa, oo, ganun siya. Masliligtas pa ba yun ba? Kala ko ba riches of His grace? Amen. It's not based upon the sins you've committed. Tignan natin. 1 Timothy 1:15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save. Meron bang adjective doon? Meron pa pagdidescribe kung anong uri ng makasalanan doon? Sinabi ba na, medyo mabait na sinner? Wala, di ba? Christ came to save sinners. And one of whom is Paul. Sabi niya, of whom I am chief. Paano siya naging chief? Palagay nyo. Di naman siya adulterer. Tama? Di naman siya fornicator. Hindi naman siya thief. Wala nga Sa batas nga, blameless siya Pero ano siya? He's going against Christ. Kinukontra niya ang Panginoong Yesus kasi di siya naniniwala na si Kristo ay si Kristo. Siya naniniwala And that makes him the chief of sinners. I am chief. Bakit? Because he is an unbeliever. Ayaw niyang paniwalaan kung sino si Kristo Jesus. Kailangan ko po ipaalala sa inyo na maraming mga tao mapupunta sa impyerno dahil ni-reject nila si Kristo. Yes, marami silang nagawang kasalanan. Given yun. Pero, meron din namang maraming nagawang kasalanan na papunta ng langit. Bakit? Kasi hindi based sa nagawa nating kasalanan. Nakabase ito sa kay Kristo Jesus.
So kahit gaano pa kagalaki yun, kaliit yun sa pananaw natin, kahit ano pa man yung nagawa ng tao na yun, pinatawad siya ni Kristo Jesus dahil kay Kristo Jesus. Amen. It's not based on the sins you've committed, but according to the riches of His grace. Riches of His grace. Yun yung basehan natin, mga kapatid. Pangatlo, hindi po nakabase ang pagpapatawad ng Diyos merely by lapse of time. Preacher, ano ibig sabihin mo lapse of time? Ay, patawarin na siguro ng Diyos yan kasi ang tagal na sa church. Ay, patawarin na siguro ng Diyos yan dahil may edad na. Ay, patawarin na siguro ng Diyos yan kasi mamamatay na siya eh. Tama? Yung pinagkunan ko nitong points na ito or outline na ito, meron siyang istorya doon na kung saan tinawag siya nung kapatid. Mamamatay na yung kapatid niya, nasa deathbed na, nasa ospital. Tinawag siya. Sabi pa, preacher, pastor, puntahan mo naman yung kapatid ko, mamamatay na siya, dito siya sa ospital. Sana siya, maniwala, masave siya. So, punta siya. Kinakausap niya, hindi sumasagot. Sabi niya sa nurse, patay na to, patay na. Hindi, sabi, buhay pa po yan. So, tigan niya ulit. Kung naririnig mo ko, igalaw mo yung daliri mo. Gumalaw. Buhay pa. Nakakarinig pa. So, doon, sa kanya siniran ng Ebanghelyo. Pinakita niya kung paano namatay si Kristo, nilibing sa ikatlong araw na buhay na magmuli, at sapat na yung ginawa ni Kristo para siya'y maligtas. So, based naman doon sa storya, nag-respond yung tao. Ang kanya lang gusto sabihin doon, hindi ililigtas ng Diyos dahil lang mamamatay na. Dapat maniwala pa rin siya sa kung anong inihayag ng Diyos sa salita ng Diyos. Hindi dahil lalagutan na ng hininga, ay iligtas na ni Lord. Naawa na ang Diyos dyan. Hindi po, mga kapatid. There needs to be that believing part where a person will believe on the Lord Jesus Christ at siya'y masave. It's not merely dahil lang sa oras, dahil lang, tumagal na, nandiyan na, okay, save na yan. No. Amen. Dahil kung ganun lang, hindi dapat lahat ligtas. Tama kasi lahat na mamamatay. Tama po. So, dapat lahat kaawaan ng Diyos. Though, lahat talaga kinakaawaan ng Diyos. But there needs to be that decision. Amen. There needs to be that decision from the person that I trust in the Lord Jesus Christ. That I believe that He died for my sins. That I believe that He was buried for me. That I believe that He rose again the third day for my soul. Dapat maniwala doon ng tao na sapat ang ginawa ng Panginoong Yesus para tayo i-save. Without that, it's no forgiveness. Because we have not accepted His provision. Kahit pa anong ibibigay sa'yo, kung hindi mo tatanggapin, hindi mapapasayo. Amen. And to receive that gift, even the forgiveness of sins, you need to believe on Jesus Christ. That's His only means. Walang ibang pamamaraan, mga kapatid. Pang-apat na way wherein ang tao iniisip niya, dahil dito, mapapatawad kami. At maraming mga tao ang gagawa nito sa mahal na araw, mga kapatid. And this is remorse. Pwede mo i-plug dyan, begging. Pwede mo i-plug dyan, pagmamakaawa. And men think na dahil nagmamakaawa siya sa Diyos, na siya'y papatawarin ng Diyos. No ma'am, no sir. Ang Panginoong Yesus, papatawarin ka niya kung dadaan ka sa Kanya. Amen. Ang Diyos, He graciously pardons all that will believe in His Son. Pero kung hindi ka dadaan sa Panginoong Yesus, no. Kahit umiyak ka pa ng dugo, kahit pumunas ka pa kay Nazareno, kahit magpenitensya ka pa maghapon, araw-araw,
Kahit sugatan mo ang iyong sarili, kahit lumuhod ka sa asin at sa munggot, pinaghalo mo pa at iluto mo pagkatapos. Kahit anong gawin mo, na kung anong pagmamakaawa sa harapan ng isang banal na Diyos, kung hindi ka dadaan sa kanyang anak, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Amen. But men think, dahil na sinusugatan nila yung sarili nila, papatawarin sila ng Diyos. Nagbabawas kami ng kasalanan eh. Anong gagawin nyo pag natapos yung maligo dun sa dagat? Ay mag-inuman kami. Nabawasan na eh, magdagdag ulit. Diba? Amen. Doon ka naman magtaka, ano? Pero doon ka rin yung bias ng tao. Sino lang naman nagpepenitensya? Sino kaya yung mga nagpepenitensya? Yung mga ditato. Di ba? Ibig sabihin yung mga nag-oopisina ba nagpepenitensya? Amen. Sino man nagpepenitensya? Yung mga tambay sa court. Tama. Yung mga sumasamba pag linggo din yung mga yon. Kanino? Doon sa malaki yung simbahan nila eh. Ang pangalan ng church nila, Cockpit Arena. No? Ang kanilang mga Diyos ay yung mga ibon na kulay pula at puti. At ang kanilang sacrifice sa kanilang service ay dugo rin naman. Pag nakita na nila ang dugo, offering time na yun. Lalabas na yung mga pera nila at yun, panalo ako. Nakuha natin? Napansin niyo po ba yun? Tama? Tama po ba? So hindi man lahat, pero kung napapansin nyo, ang mga nagpipenitensya, yung sa palagay nila, sobrang dumi nila. Pero yung sa tingin naman nila, sila yung mga banal-banal, santo-santo sa simbahan, hindi sila gaganon. Tama? Why? Kasi tinitignan din ng tao yun eh. Anong bang nagawa ko? Ay, maliit lang naman. Okay na ako, padasal na lang. Doon na lang ako sa padasal. Doon na lang ako sa, na, 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 na. Diba? Doon na lang ako. Bakit? Konti lang naman. Tama po ba? Ibig sabihin lang po mga kapatid, ang point natin this morning, hindi mapapatawad ng tao dahil nagmamakaawa lang siya sa Diyos. Lord, patawarin mo ko, Lord. Sige na, Lord. Lord, sige na po, patawarin niyo, kahabagan niyo ko. Agoy. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ay nahabag na sa sinuman na sasampalataya. Ang Diyos ay mahabagin ng kayamanan ng kanyang biyaya ay nandiyan. Pero hindi ka pwedeng mag-bypass. Bawal ka kumbaga sa daan. Hindi ka pwedeng dumaan ng Gobic. Dapat national highway lang. Amen. Hindi ka pwedeng sumorkat. Hindi ka pa pwedeng, mapatawad na ako. Sige Lord, patawarin mo na ako. Dumaan ka kay Kristo. Hindi na Lord, wag na. Bakit pa ako dadaan kay Kristo? Hindi na kailangan. Hindi pwede. Kailangan dumaan ka kay Kristo para ikaw ay mapatawad. Kung hindi ka dadaan kay Kristo, binaypas mo ang Diyos, wala ka ring riches of His grace. Hindi mapasa yung forgiveness of sins. It's not merely by remorse. Amen. Hindi base yan. Kung preacher, hindi pa ba save yun? Grabe na, umiiyak na ng dugo, preacher eh. Diba? Kayang magligtas ng Diyos kahit walang patak yung iyong mata. Bakit? It's not based also on your crying. Preacher, save na ako. Bakit? Umiyak ako eh. Naalala ko yun, umiyak ako. Seryoso ako nun. Sabi ko sa Pai, Lord, i-save mo ko. Lord, i-save mo ko. Lord, i-save mo ko. And kinlaim ko na ang Holy Spirit bumaba sa akin. Anong verse mo? Meron ba nun? May verse ba na umiyak ako at na-save ako? Teka, parang wala ah. Wait lang. Tama? Pero may mabasa ako na nung nagtiwala ako kay Kristo, pagkatapos ko narinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, na kung kanino ako'y sumampalataya naniwala, sinelyohan ng banal na spirito ng pangako. Doon may verse ako. Pero yung umiyak ako at sabi ko, Lord, i-save mo ako, wala akong verse doon. Preacher, meron ako. Romans 10. Sige, puntahan mo. Anong sabi sa Romans 10? Verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth. Anong i-confess mo with thy mouth? Your sins? Is it our sins? No.
It's the Lord Jesus. And shall believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Ano pang sabi? Paano silang mga maniniwala kung hindi nila napakinggan? Paano nila papakinggan kung walang mga ngaral? How shall they hear without a preacher? Okay? So, ang point natin mga kapatid, it's not merely dahil nalungkot ka, dahil ayaw mo pumunta ng impyerno, isave ka na ng Panginoon. It's not based on that. Salvation is not based dahil lang malungkot tayo. Lord, pupunta ako ng impyerno, Lord, ayoko doon mapunta. Yes, dumaan tayo doon. Ayaw natin mapunta sa impyerno. Pero when you know your need of salvation, then turn to the one that has the fountain of grace. Turn to the one that has riches of His grace. Sa Kanya yun. Dadaan tayo sa Kanya. Hindi porket tayo umiyak, tayong lumuhod, o tayo ay talagang yung mukha natin nakasayad sa lupa habang ating pinapanalangin na iligtas tayo ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po sa paghingi natin sa Panginoon tayo isi-save. Kundi sa naniwala ka ba sa salita niya, sa mabuting balita niya. Pag di ka naniwala sa mabuting balita niya, agoy, kahit isang litro pang iyak ang iiyak mo, ang mararating lang yan, optometrician. Baka maga na yan pagkatapos. Pero, kapag ikaw naintindihan mo, hindi pala sa ginawa ko, kundi sa ginawa ni Kristo Jesus, namatay siya para sa akin, nandiyan ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ama, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin, according to the riches of His grace. Lastly, mga kapatid, ang iba nag-iisip na kaya sila napatawad ng Diyos ay dahil malakas ang kanilang pananampalataya. Strength of one's faith. Iba nag-iisip, paano ka na-save? Ang lakas ng pananampalataya ko sa Panginoon. Hindi lang basta pananampalataya, malakas. And pag sinabi natin, so, paano yung mga mahinang pananampalataya? Bahala na sila. Basta ako, save ako dahil malakas ang faith ko. Ang faith ko sa Panginoon, sadyang malakas. Acts 16, paboritong verse. Tama? Verse 31. Ano yun? Yung kinausap ni Silas at sa kanya Apostle Paul habang sila'y nakakulong doon sa jail sa Philippi. Nung doong keeper of prison o yung jail guard na nagbabantay sa kanila doon ay kinakabahan na siya dahil nawasak yung mga pinto o yung mga gate, pero nandun pa rin lahat ng mga preso. Ang tanong ng jail guard, what shall I do to be saved? Tama? Anong sagot ni Peter and ni Silas at saka ni Paul? Diyan po ba kayo? Anong sagot nila? Believe on the Lord. Ito pong tanong. Sinabi ba dyan, or makikita mo ba dyan kung gaano kalakas yung believe? Sinabi ba na, believe strongly on the Lord Jesus Christ. Believe with super strength on the Lord Jesus Christ. Believe with extreme seriousness on the Lord Jesus Christ. Wala naman Ano lang sabi? Believe. Let me tell you, kung sinasabi mo, maliit lang pananampalataya mo, it's not a question of how strong is your faith. Ang tanong is, where is your faith? Hindi yan kung malakas man ang pananampalataya mo, mabigat man ang pananampalataya mo, maliit man ang pananampalataya mo, malaki man o maliit. Ang importante, nasa saan nakatungtong. Amen. Nasa tinutungtungan yan. Amen. Yung upuan na yan, matibay yan, tama? Yung upuan natin na yan. Merong mga upuan na marupok.
O, ang rupok eh. Yung pag inupuan, minsan sa service, para tayong charismatic eh. Biglang, pang! Ano yun? Meron na palang nabasag na upuan. So, hindi nakasalalay sa kung mabigat, malaki, malakas pananampalataya mo, kundi nasa saan ang pananampalataya mo. Parang yung illustration niyan, mga kapatid, kay Moses. Nung ang bayan ng Israel ay nasa ilang. At yung bayan ng Israel ay nasa ilang, dumating sa point na dahil sa kanilang murmuring, sa kanilang mga pagrereklamo, ito na ang Panginoon nagpadala ng mga ahas. Tama? Gumawa ng tanso, brazen serpent, itong si Moses. Ang sabi niya, kung gusto niyo mabuhay, look and live. Praise God! Hindi requirement kung gaano kalinaw yung mata nila. Paano pag ang labo? Ang sabi lang, basta look. Amen. Sinabi lang, look and live. Hindi sinabi na, basta dapat 2020 ang vision mo, dapat nakasalamin ka, kung wala, kung hindi mo makita. Amen. Salamat sa Panginoong Jesus. Nung ako'y sumampalataya sa Kanya, hindi niya ni-require, dapat lakihan mo yung faith mo, ha? Ilagay mo lang yung faith mo. Amen. It's not based upon, doon lang kay Moses eh, hindi sa linaw ng mata eh. Ako naniniwala may mga malabo ng mata doon. Mga matatanda na rin po iba doon eh, kasi nagda-travel sila sa wilderness sa 40 years. Pero salamat mga kapatid, ang basis lang ng panahon ni Moses, basta tumingin ka. Moses, di ko masyado makita. Mahalaga, kahit makatarata ka pa, tumingin ka doon. Basta doon ka nakatingin, kahit kagatin sila ng ahas, hindi na sila mamamatay. Pero yung mga iba, ang linaw ng mata, pero hindi nakatingin doon, pinansin yung kagat, patay. Amen. Pag in-illustrate yun, kahit gaano pa kaano yung kasalanan sa atin, huwag mo tignan yun. Tignan mo ang Panginoong Jesus. Doon mo ilagak yung pananampalataya. Kung konti lang ang nalalaman mo sa Diyos? Kung sobra mong kilala ang Diyos sa iyong estimasyon? Kung hindi nakalagak ang iyong pananampalataya kay Kristo, walang saysay. Kahit tignan mo sarili mo, hindi ka masisave. Dapat ang lagakan mo ng pananampalataya mo, it's the question of where is your faith. It's not how big is your faith. Sabi niya nga sa mga disipulo ng Panginoong Hesus, kahit kasing laki lang ng mustasa buto. Ang liit nun, tama. Kahit ganun lang kalaki. It's not how big or how, sabi natin, yung magnitude ng faith mo. Hindi ganun. Kung ano lang po mga kapatid, kung saan nakalagay ang ating pananampalataya. Let me end with this illustration in Matthew 18. Matthew 18. We're still on time. Matthew chapter 18, verse number 21. Nawa, naging malinaw sa atin, hindi po based sa mga ganito, ha? Hindi ka napatawad dahil lang malakas pananampalataya mo. Lahat ng prayer ko sinasagot ng Diyos. Ganun? Mabait din ng Diyos, nagpapaulan din siya sa mga masasama at sa mabubuti. Tama? So, it's not based on the strength of your faith. We are forgiven according to the riches of His grace. Matthew 21, 18, verse 21. Diyan na po kayo? Okay, sundan niyo po sa inyong mga mata. Marami-rami pong verse to pababa. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me? And I forgive him? Till 7 times? Palagay siguro ni Peter, marami na yun. Palagay niya sabi, pag nagkasala ba siya sa akin, patawanin ko siya hanggang 7 beses, Lord? Iniisip siguro ni Peter, marami na yun 7 beses Sabi ng Panginoon, Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Aba, 490 yun. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servant, and when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. Ilan ang utang? 10,000 talents. Marami po yun. Sobrang dami nun. Siguro bilyonan yung halaga nun. Okay? But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold and his wife. Ibibenta na siya, yung asawa niya, yung mga anak niya, lahat na meron siya, para makabayad siya. The servant therefore fell down and worshiped him, saying, Lord,
have patience with me, and I will pay thee all. Nagmamakaawa na siya, no? Panginoon, pagtiisan niyo po ako, magbabayaran ko po yung lahat. Naawa po yung Lord. Then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. Nakita nyo? Anong ginamit na term para dun sa utang? Forgave. Forgave. But the same servant went out and found one of his fellow servant na may utang din sa kanya. Ang utang lang po mga kapatid ay 100 pence. Di barya nga lang eh. And he laid hands on him and took him by the throat. Talagang siya, yung 10,000 talento na utang niya, naawa sa kanya yung Lord, sabi, pinapatawad na kita. Nung sa kanya may utang 100 lang na pence, kinuha niya dito sa sinakal niya mga kapatid. Took him by the throat saying, pay me that thou owest. Tiga mo, same lang naman sinabi nila. And his fellow servant fell down at his feet and besought him saying, have patience with me and I'll pay thee all. Pero ano ginawa niya? And he would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. Paano ka makabayad pag nasa kulungan ka? So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry and came and told unto their Lord all that was done. Ngayon, nagsumbong sila. Sabi nila sa Panginoon, kinuwento nila yung nangyari. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desirest me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even I had pity on thee? And his Lord was wroth. Galit na galit mga kapatid. Siya napatawad yung 10,000 talento niya, iyong 100 lang na mamiso or pence, hindi niya mapatawad. And delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your heart forgive not everyone his brother their trespasses. Ang gusto ko lang kunin dito, yung connotation ng forgiveness. That forgiveness, okay, kaya nagpapatawad yung isang tao, or God, kaya siya nagpapatawad. Kasi siya yung sumalo nung burden ng utang o yung obligation ng utang. Tandaan natin, yung utang ng tao na yun sa kanya, 10,000 talento. Tama? 10,000 talents. Maraming salapi o konti? Madami. And usually, ilagay mo na lang sa situation natin, when we have a debt, kapag meron tayong utang, 10,000, 20,000, ganyan, those debt, hindi ba malaking relief kung sasabihin sa'yo ng pinag-utangan mo, okay na yun? Tama? Wow, sabi mo, ang haba nun. Bakit? Pero hindi ba natin naisip na kapag ginawa nyo nung tao na nagpatawad sa atin, ibig sabihin, yung problema mo yun, siya na ang umako. Inako niya. Dahil kung pagtatrabahuan mo yung utang mo, baka pagtrabaho mo na 6 na buwan, sabi niya, sige, okay na yun. Ibig sabihin yung 6 na buwan, nilibre niya na sa'yo. Siya na lang yung sumalo nun. Loss niya na lang kesa sa'yo pa. Kesa paghirapan mo pa. And forgiveness is like that, mga kapatid. Forgiveness, ang sumalo nung utang, kaya ka pinatawad, ay yung libre. Ay yung nagsabi, okay na. God forgave us. Pinatawad tayo ng Panginoon dahil inako niya yung utang, mga kapatid. Huwag natin isipin na ang kaligtasan natin, sa atin libre on our part, but it's not free on the Lord's part. Okay? Siya yung naghirap, siya yung nagdusa, siya yung nagbuhat ng utang. Para sabihin niya sa'yo, okay na. Just believe. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. That's how we should understand forgiveness. We are not forgiven because our sins is light or of small value. Actually, it costs too much that God took on the form of a man and shed His precious blood. God could forgive us because He took the responsibility from our sin debt.
kaya niya tayong patawarin kasi kinuha niya na yung obligasyon doon. Yung utang na yon, seryoso yon. Yung implication nun, seryoso yon. Pero kinuha niya yung obligasyon para tayo gawin niyang debt-free. Para gawin niya tayong wala ng utang pagdating sa kasalanan. Amen. He paid the price. That is why He could forgive. Kaya niya tayo yung mapapatawad kasi binayaran niya na eh. He paid that price to forgive us, mga kapatid. Kung meron pa po dito, you don't know, you're trusting in yourself. You're trusting on what you do. You're trusting on your own way. Sabi ng Bible, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. There's no other way na tayo pong pinapangaral kundi si Kristo Jesus lang. Amen. You have not heard me preach na maliligtas ka pag nag-join ka sa Shining Light Baptist Church. No. You will not be saved. Pag nag-join ka dito, masave ka pag nag-join ka kay Kristo. Amen. Pag nag-join ka na kay Kristo, join ka dito, pares tayo saved. Alright? Pero, just merely attending on this church will not guarantee you salvation. You need the riches of His grace, the forgiveness that proceeds out of that riches. At para ma-tap mo yon, you need to go through the Son. You need to believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Tayo po ay manalangin, Lord, salamat for this forgiveness that you freely bestowed upon every child dahil binayaran nyo na po yung price. We have redemption and we have forgiveness. All in Christ according to the riches of His grace. Salamat, Panginoon, dahil we don't earn it. We don't deserve it. We have nothing to pay for that forgiveness. Pero salamat, Panginoon, you have freely bestowed that to us because you're good, because you're gracious, because you wanted each and every one of us to have the peace with God through our Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, ngayong umaga, and I pray this message maging bit-bit namin, maging dala-dala namin, even our outreaches, even sa amin pong pagsasaturate, even sa amin pong pagbabahagi ng salita mo. Let us not forget that forgiveness is not based upon these 5 things. Hindi sa kung sino yung tao, hindi sa katatayuan niya sa buhay, hindi dahil nagmamakaawa siya sa inyo, hindi dahil sa mga nagawa niya kasalanan, kundi dahil kay Kristo Jesus, dahil sa kayamanan ng kanyang biyaya, kaya kami napatawad sa aming mga kasalanan. Sa po lahat ang pasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen.